Mga kababayan, wag na wag po tayong titigil sa paglaban sa mga bias na naratiba ng mainstream media dito sa ating bansa. Ito na naman, no? In-interview ng mga mainstream media itong abogado ni FPRRD. Pero pagdating sa Netherlands, mga kababayan, libo-libo nating mga kababayang mga OFW ang nagmimistulang media, mga kababayan. Talong-talo sila. Kaya naman, anong ginawa ng mga bias media ngayon, mga kababayan? Nag-export, nagpadala ng kanilang mga bias reporter doon. Mataray din sumagot itong abogado ni FPRRD. Minsan butata rin sila. Butata rin sila sa mga sagot nito ni Attorney Kaufman yata. Butata. Hindi pinatulan, ginutom ang mga bias media. Intriga pa eh. May ibang tanong na Mr. Kaufman, yan, pakinggan nyo yan. Bias media. And from an ethical point of view, because the former President Duterte publicly made a statement about relating the killing of the Jews to his war on drugs. Napakalayo naman ng mga tanong yan. Kasi Jew ito eh. Sa the Netherlands, ang iintriga pa rin ang gagawin nyo. Ang tinanong niya, mga kababayan, dito sa abogado. Intrigahin pa ba naman yung mga ganon? Ang bihira naman. Before ni PRRD, mga kababayan, tungkol dun sa kung si Hitler ay gumorgor ng 3 million Jews, siya, ganun daw din sa mga adik. Buti na lang hindi pinatulan nito ni Kaufman, yung tanong na yon. Pakinggan nyo yung sagot. Malamang kasabwat din ito, mga kababayan, dyan sa mga nagpa-file ng kaso. Dahil ang mga narratives ng mga ungas na ito, mga kababayan, yung mga fake news nila, mga libo-libong pinatay, 30,000. Media ang nagpapakalat O ngayon, mga kababayan, pakinggan nyo yung sagot ni... You comment on that? Pakinggan nyo ang sagot ni Kaufman, ha? I'm not going to comment on that. I'm not going to comment on that. Buti nga. Malayo sa Ang ginagawa ng mga kampo ng mga Duterte, mga kababayan, gutumin ang bias media. Wala namang ibang itatanong yan, kundi intriga. Lahat pang iintriga, mga kababayan. At marami na ang pinadala nila dyan, mga kababayan, ha? Nung una, si Maris Umali lang, at saka yung ABS at News 5 ngayon, mukhang dumadami ang mga bias, mga kababayan. Hindi rin pinapansin yan ng mga OFWs dyan, yung mga media na yan, mga mainstream media, mga reporters nila, hindi pinapansin. It's not my position to debate it. I have a job to do. Yan, ganong sagot, di ba? Matalino to eh. Abogado yan eh. So, ingat na ingat yan sa mga sagot. Butata. Buti nga sa'yo. Intrigador, mga kababayan, Attorney Kaufman, is there any chance for former President Duterte to have his case dismissed on a jurisdictional issue before the confirmation hearing in September? Yung jurisdictional issue, mga kababayan, mukhang wala na eh. Dahil narinig nyo yung interview ni Maris Umali sa ICC. Stand firm ang ICC, mga kababayan, na mayroon daw sila jurisdiction. Kasi nga daw, yung mga time na pasok pa tayo sa ICC noon, baka doon sila nagbe-base. Kasi umalis tayo sa ICC, term na ni Duterte. I think a year after. But the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. So paano na yung spokesperson ng ICC? Hindi yung judge. Bakit nagsalita na siya ng patapos na mayroon daw silang jurisdiction? I believe that there's a strong argument for the ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. Sana nga i-accept nila yung ganun. They might want to combine it with the confirmation hearing itself. I hope that... Chance na lang natin yung the way na inaresto si FPRRD. Attorney Kaufman, you received documentary evidences submitted by the prosecutor's office. Are there expunable evidence? Wow. As if naman, Oy media, gusto mo ba isabotahe ang kanilang depensa? Bakit ka nagtatanong ng mga detalye tungkol sa kaso dyan sa abogado? Isubjudice yan, mga kababayan eh. Nice try, media, nice try. That you think
The disclosure process is confidential. Oh. Matalino rito si PVO na ito. Hindi ko lang alam pangalan nito, totoong pangalan nito eh. Sino ka para i-discuss sa'yo? Bias. Sabi niya mga kababayan, yung News 5 na reporter with ED the biased. Wala kaming pake. Bias. Bias. Oh, gusto namin bias. So what? Kung wrong grammar kami. Tagalog naman eh. Hindi naman yung English sa aming pagkasabi. Oh. Sir, sorry to reiterate the question again. How can you say that you can argue with regard to the jurisdiction? Ito ba yung mga quality ng mga reporters na pinapadala sa abroad? Hindi na intindihan mga kababayan ang animal na media. I-explain na thoroughly ni Kaufman mga kababayan. Nagtanong pa rin. Ayun, binutata. Sinagot na, in-explain ko na yan thoroughly kanina eh. Bakit po ako papaulitin? I think I've given my answer to that already. I've given my answer to that already. Fairly comprehensively. Fairly comprehensively. Hoy mga bias media, pagpadala naman kayo na na mga reporter dyan na marunong mag-comprehend sa mga sagot ng mga inyong ini-interview. Nakakahiya, no? Ano na lang iniisip ng ibang mga lahi sa mga reporters natin? Duterte and including the visits. Are you also assisting with the visits of different family members? As I said, it's the job of any counsel at the International Criminal Court not just to handle the legal side of things, and it's a right to receive visits from immediate family members. And there are also issues about getting some funds from the ICC. Are you private? Naman yung funds kailangan pang banggitin dyan. Diba? Oo nga. Bakit sa kanya kayo nagtatanong? Siya nga ang babayaran eh. Ang tanong na iyon mga kababayan, ang makaka-answer ang kampo ni na dating Pangulong Digong, sina Sara Duterte. Sa kanya nga ibabayad Attorney Kaufman, in the lighter side. Well, thank you very much. Case of the ICC. In the past. We'll make the submissions, and I hope. What is your estimate as to how long this will take? I can't estimate, really. I really can't. All I can do is say that we will make Depende na yan sa judges. the submissions, and I hope that the submissions will be accepted. Depende rin yan sa pag-review ng mga tawag dito, ebidensya. Trial. Mukhang matatagalan. The judges. But what's the difference between handling this particular case and other cases that you've handled in the past? Well, all cases are highly charged, as I said. Handling a case of the ICC is a challenge. It's always a challenge. Quite frankly, I don't differentiate between my various clients. Matibay kasi yan, mga ebidensya ng bawat panig yan eh. Kaya This much Filipinos coming from all over the world here at the ICC detention facility. Compared to the other cases you've handled in the past, is this the first time you've seen a turnout like this? Please don't be offended, but no, not really. Oh, really? What other, have you seen? so, ibig sabihin, yung mga kaso din pala siya na hinahawakan nandyan, na hindi lang pala Pilipino, hindi pala kay Duterte, na maraming tao. Pero tingin ko, hindi kagaya ng kay Duterte na buong mundo. When a case gets to a critical stage, Siguro sa there dati, is always a huge demonstration of yung support nation lang na yun na for the affected. country Pero sa kay concerned. FPRRD That's kasi, quite frequently in this court. buong mundo. So yung mga past na mga pala mga Yun yung kababayan, na diferensya. mga ginawang hearing, meron din daw Yun na yung pupunta pagkakaiba dyan. pala. Particular And examples? there's numerous African cases where supporters have turned out to support. Ang kaibahan natin ngayon non-stop mga kababayan, non-stop natin gagawin na yan. Their various, how can I put it? Ibabalita na naman yan ng mga bias media mga kababayan. Hindi na bago. Na maraming nagpupunta dyang mga rallyista. Hindi na bago. Ang kaibahan ng mga taga-African mga kababayan siguro, dyan lang sila. Samantalang itong Tatay Digong mga kababayan, buong dyan lang. mundo nag-iingay. Buong mundo. Sa iba't Tama, ibang tama. countries mga kababayan, pati ang Yung mga ibang siguro, yung ibang may mga kaso dyan, Suspects who dyan lang are sa detained lugar in na yan. O di kaya sa Does that nation have nila. any impact, negative or otherwise, on the proceedings? Well, it can have a negative impact on the proceedings if, as I said, the media or the supporters turn against the judicial process. The judicial process. media.
Yeah, Eto, kung mga halimbawang kababayan, talagang... dahil andyan na ang mga Pero, bias media, malamang siyempre, gagamitin matatalino nila yung mga yan. Hindi para naman magkaroon ng papapekto negative yan eh. impact sa Kasi kaso separate yan eh. Nakafocus yan sila sa kaso, sa ebidensya. Intense debate in the Philippines, but let's just put the politics on one side and the judicial process on the other side. Paano yan separate? Attorney Kaufman, you mentioned that you work with or you knew Sino yung nagsasalita, no? Yung ungas na intrigador ng media, mga kababayan. Sino kaya Prosecutor yan? Karim Khan. Can you comment on that? Oh, isa na namang mga common science na dapat Mali mga yung kababayan na term hindi na ginamit. tinatanong. Did you really work with him in some cases before Well, became... put it this way, I've never worked with Karim Khan on a case together. Oh, nag-iimbento pa ng tanong, mga kababayan. Diyos mio. I know Karim Khan for many years. He has a similar background to the same background that I have. We've been working in international criminal tribunals for many years. I was a former prosecutor, so was he. So we've both worked on both sides of the tennis court, if I can put it that way. My familiarity with Karim Khan goes back many years. I respect him. I hope that Pareho sila ng experience ni Karim Khan, pero siyempre iba yung kaso niya hinawakan niya, iba rin kaso ng Karim Khan. So pareho sila naglalaban-laban sa may panalo yung mga kaso ng Kaufman, you're kanilang one of the mga few people who have seen former kliyente. President Duterte. You get to visit him. How is he, health-wise and physically and emotionally? Well, as I said, he's in good spirits, and I will keep on saying that because he is in good spirits. At least no, in good spirits. Obviously, he's 80 years old, and with all the accompanying medical issues that accompany someone who's 80 years old, and it's not easy. sabihin natin in good spirits, siyempre malungkot talaga yan yun. Kahit paano hindi mo maalis sa tao yun na malungkot dahil mag-isa lang siya Is there any doon, word wala from siyang President ibang Duterte that he is requesting from you? gusto niya makita pamilya niya, wala siyang magawa. Regarding the need to respect the judicial process is something that I know that he endorses fully. Okay, thank you very much. I've got to go in now. Okay, bye-bye. Oy, Kaufman, huwag kang magpadala dyan sa mga So, bias media, ha? Talino yan, mga kababayan. Alam niya ang proseso. Pero pilit siyang Subscribe niyo to si binibitan ng PBO, mga, guys. mga kababayan, yung mga bias Magaling, media na matapang. in-export pa galing sa ating bansa para magkamali ito Okay. si Kaufman. Pero no. Sunod na So, palpalin mo, Kaufman. No? Ano masasabi niyo dito? Post your comments below. Alright.